Kumusta mga kapwa palaisip? May nag-comment sa isa nating video na pinamagatang 10 signs na crush ka ng crush mo at humingi siya sa atin ng opinyon. Tawagin na lang natin siyang Ambler base sa kanyang username. Basahin muna natin. Kuya, kami ni crush ay magkasama sa iisang bahay kasi working student po ako ng mother niyang teacher. Tapos sa unang pagkikita pa lang namin, humanga na ako sa hitsura niya. Ang pogi kasi, tsaka mabait. Singkit ang mga mata niya. He's taller than me and maputi kasi doktor ang course niya. Patapos na siya this year. Kuya, minsan po talaga napapansin ko tumitingin siya ng palihim sa akin. Ilang beses ko nang nahuli na para bang pag napansin niyang lumilingon ako sa kanya, ay kunwari hindi niya ako nakikita. Ha ha ha. Fast forward, kuya, nangihiram po talaga siya ng suklay ko at mirror. Hindi ko alam bakit may suklay naman sila, pero sa akin talaga siya nangihiram. Ha ha ha. Minsan kinukuha na lang niya yung comb at mirror ko sa kwarto ko at pag gagamitin ko na yung suklay at mirror ko, naghahanap po talaga ako kung saan kasi hindi ko alam kung sino ang kumuha. Pagkatapos, kapag wala siya, nagmamadali akong tingnan kung nandun ba yung mirror at suklay ko. At nagugulat po talaga ako na nandun nga sa room niya. Nasa kama niyang suklay at mirror ko. Tapos, pag nagkakasalubong kami, nakangiti siya. At sometimes, nagtatanong-tanong ng bagay-bagay na hinahanap niya at gagamitin daw niya. Fast forward po kuya. Ayoko naman kasi mag-assume Kasi sa kagwapuhan ba naman niya at katalinuhan, sino ba naman ako para magustuhan niya, di ba? Tsaka hindi kami magka-level kuya. Ang tanong ko lang, positive din ba na crush din ako ng secret crush ko? Pinipray ko talaga kuya na sana dumating sa point na magkajowaan kami kahit palihim lang. Okay na sa akin yun basta maging kami. Tapos kahit hindi maging kami magkatuluyan, basta magkajowaan lang, okay na sa akin. Basta maging akin siya kahit sandali lang maging kami. Ayoko naman mag-assume kasi takot akong masaktan. At yun po ang comment ni Miss Ambler. Una sa lahat, naalala ko tuloy yung paborito kong kanta, yung version ng MYMP ng Kailan. Anyway, ang cute ng kwento mo. Pero may isang parte na medyo kinakabahan ako para sa'yo. Pero mamaya na natin pag-usapan iyon. Talakayin muna natin yung mga obvious sa kwento mo. Base sa kwento mo, may mga napansin ka. Tumitingin siya ng palihim. Nanghihiram ng suklay at salamin kahit meron naman siya nun. Minsan, basta kinukuha na lang niya. Nakangiti at naghahanap ng dahilan para makausap ka. Tama? Ngayon ang tanong, ibig bang sabihin ng mga ito ay crush ka rin niya? Ang sagot, posible. Ibig sabihin, hindi pa sapat iyon para maging sigurado tayo. Kasi ang nafe-feel nating attraction, minsan totoo, pero minsan din, ang utak natin ay mahilig magdugtong-dugtong ng mga detalye kapag may gusto tayo sa isang tao. Ibig sabihin, may tendency tayong mag-zoom in sa maliliit na bagay at maghanap ng pattern. At normal lang iyon. May isa pang bagay na gusto kong pag-isipan mo. Yung pagkuha niya ng gamit mo, hindi ko kaagad babasahin yon bilang romantic sign. Kasi pwedeng lambing niya yon at pwede ring komportable lang siya sa'yo. Pwede ring habit niya yon at oo, pwede ring attraction. Kaya kailangan pa rin nating tingnan yung mas malalaking signs. Hindi mo masyadong kinuwento kung paano kanya tratuhin sa mas seryosong paraan. Nag-i-initiate ba siya ng usapan? Hinahanap ka ba kahit walang mahalagang dahilan? Alam mo yon, yung
para may kausap o kakwentuhan lang siya ng kahit anong topic? Or nagiging interesado ba siya sa buhay mo? O mas madalas bang nangyayari lang dahil magkasama kayo sa isang bahay? At may isang linya kang sinabi na gusto kong pagtuunan ng pansin. Sabi mo, sino ba naman ako para magustuhan niya? Alam mo, Ambler, minsan kapag may gusto tayo sa isang tao, masyado natin silang itinataas, or sa English, we usually put them on a pedestal. Pogi, mas matalino, mas successful, habang minamaliit mo naman ang sarili mo. Pero, hindi dahil doktor ang course niya o pogi siya, ibig sabihin mas mataas na siyang tao kaysa sayo. At hindi rin ibig sabihin na dahil working student ka, ay hindi ka na pwedeng magustuhan. Pero, ingatan mo rin ang puso mo. Ito yung binabanggit ko kanina na medyo delikado. Sabi mo kasi, okay na sa akin kahit palihim lang, kahit sandali lang maging kami. Kapag sobrang gusto natin kasi ang isang tao, minsan, ibinababa natin yung standards natin para lang magkaroon ng pagkakataon. Pero tanungin mo rin ang sarili mo, gusto mo ba talaga ng pagmamahal? O gusto mo lang maranasan na piliin ka niya? Magkaiba kasi yun. Minsan kapag sobrang gusto natin ang isang tao, pumapayag tayo sa setup na alam nating masasaktan tayo sa dulo. Tanong ko sa'yo, kung sakaling magkagusto rin siya sa'yo, gugustuhin mo ba na ito ay maging pansamantala at patago o ang piliin ka niya ng malinaw at buo? At tungkol sa tanong mo, positive ba? Ang sagot ng Personality PH ay hindi pa natin masasabi. Pero may sapat ng dahilan para maging curious ka. Pero hindi para umasa ng todo. Obserbahan mo, kilalanin mo, at huwag mong gawing proyekto ang paghahanap ng signs. Kasi minsan, ang pinakamalinaw na sign, hindi yung tingin-tingin, hindi yung paghiram niya ng suklay, hindi yung pangiti-ngiti, kundi consistency. Maraming salamat sa pag-share mo ng kwento. At sana, ano man ang kalabasan, huwag mong kalimutan na hindi nasusukat ang halaga mo sa kung gusto ka niya o hindi. Ikaw ay mahalaga, siya man ang makatuluyan mo, o may mas karapat dapat pa sa'yo. Want two turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same moon boots, trying to outrun the thought of you. But in your standing true, don't stop. You can't leave it.